Umaga po sir, salamat sa panahon ninyo. Good morning! Rod, magandang umaga. May buntag sa iyo at saka sa lahat na nakikinig. Apo. Naririnig nyo naman ako? Apo, Ang ayos apo. na signal natin? Opo, kayo'y kinukumusta ni Rod, Sen Coco, pero si Ricky Rosales po ito. Oo, oo. Ricky, sige. Apo. Salamat sa inyong panahon. Meron kayong paglilinaw regarding sa nangyari kahapon na aksyon na ngayon ay new majority in terms of bilang, Sen Coco? Ano yun ulit, Ricky? Meron kayong paglilinaw doon po sa nangyaring arithmetic sa botohan kahapon? Yes, oo. Oo. Opo. Bakit? Nagustuhan mo ba yun? Gusto mong ipaliwanag ko ulit? Abay, opo. Kailangan nating maintindihan ng mga kababayan po natin yan. So sa inyo ba, legal ito? Kasi ganun lang naman ang tanong, Senator Coco. Legal ba ito? Constitutional ba ito? Based sa numbers na nagkaroon ng quorum kahapon? Correct. Magandang tanong yun kasi ang importante, quorum, ang salitang quorum. Opo. Kasi pag may quorum ka na, ibig sabihin nun, you can do business. Ano sabihin ng business? Yung trabaho ninyo, magawa na ninyo. Opo. So, okay. Ang tanong, may quorum ba? Ang kailangan sa quorum, majority. Okay. Yung nakararami. Diba? Ang bilang ng senador, 24. 24. Ngayon, meron kasing doktrina o paniniwala na pag ang senador, ang bilang ng senador na pang-quorum, usapang quorum lang, Opo. na ang pagbilang sa senador, hindi yung numero ng mga ilan ba yung senador, kung hindi ilang senador ba ang nasa jurisdiction ng Senado. Okay. In the sense na pwede silang pasunduin, patawagin ng mga senador na pumapasok kasi hindi siya pumapasok at pwede siyang eskortan ng USAA papunta sa Senado. Okay. Yun yung importante ngayon. Ang tanong, na-develop ngayon ito kasi kung nasa abroad ka, kunyari nasa labas ka ng Pilipinas, practical ba o posible ba o epektibo ba na susunduin ka ng USAA para kasi hindi ka nag-a-attend ng sesyon at dalhin ka sa Senado. Mukhang hindi totoo yun. Hindi mangyayari yun kasi wala namang pagdating sa abroad sasabihin ng tao, sino ba tong USAA na ito? Hindi namin alam yan. Hindi namin alam yan. So yun yung doktrina na ang bibilangin mo lang na gagawin mong basihan sa numero sa quorum ay yung mga senador na pwedeng sunduin o arestuhin. Ang tawag yan, arestuhin, pero actually susunduin. Susunduin ng tauhan ng Senado, mga USAA, para dalhin sa Senado. Okay, para mag-attend ng session. Ano ang purpose para mag-attend ng session? Kasi nga kulang sa quorum. So ang tanong, yung 24 senators na yan, lahat ba yan ay pwedeng sunduin ng USAA at dalhin sa sesyon? Okay. So, pwedeng sagutin natin na pagdating kay Senator Jinggoy Estrada, mukhang hindi applicable na, hindi na applicable yun kasi kahit puntahan ng USAA yan, ng Senado, tauhan ng Senado at susunduin sa Quezon City Jail. Opo. Hindi, kahit gusto sumama ni Senator Jinggoy, hindi pwede kasi kailangan ng permiso galing sa korte. Yes. So ang ano nila, pag i-apply mo yung doktrina, hindi na 24, 23. 23, oo. Ay sila Senator Tulfo nga ginamit nila 22. Disagree naman ako doon dahil daw sa nagtatago yung isa ay hindi nila rin masundo kasi hindi nila alam kung saan, di ba? Nagtatago Opo. Pero ano yun kaya nga sumipot noon sumipot nga siya nung May 11 So ako -1 lang ako. So 24 minus 1 Right. equals 23. Oo. Swerte nila. Ang tanong, ano ang majority ng 23?
Mhm. Ano ba ang numero sa 23, sa loob ng 23 na hindi na matatalo nung naiiwan na numero? So sa 23, 12. Hindi ba 12? Right. Yes. So masasabi natin na ang majority ng 23 ay 12. Mhm. So, quorum, balik tayo sa quorum. So, that means ilan ang quorum ngayong panahon o kahapon? Ilan ang quorum requirement kahapon? Di masasabi nating 12. Mhm. So meron bang 12 sa session kahapon o wala? Mhm. Meron. Yes. Opo. Oh. Oo. So, kung meron 12, dahil sa meron silang 12, 12 kahapon, may quorum. Oh, yes. Therefore, pag may quorum, anong implikasyon ng quorum? You can do business. Ayun. Oo. Therefore, yung session, mga decision doon, legal na yun, binding yun. Ngayon ang tanong, except yung mga merong constitutional requirement. Okay. Kasi kung may bilang, kunyari, sabi ng konstitusyon majority of all its members ang pag-elect ng Senate President. Mhm. Iba naman ito hindi na to quorum Hindi na quorum. pag-elect ng Senate President. Yes, yes. Ibang usapan na to. Opo. Pag meron kayong quorum, pwede na kayo mag-elect ng Senate President. Pero sinabi ng konstitusyon, majority ng lahat ng inyong membro. Ilan ang lahat ng membro ng Senado? 24. Oh, yes. Ano ang majority ng 24? 13. Right. So kailangan ng 13 to elect the Senate President. Ayun. Oo. So, 12 lang sila kahapon. Maka-elect ba sila ng Senate President? so tama yung... Kailangan 13. Oo, Sige, Sen Coco, pero yung interpretasyon na nagawang bakantihin ang Senate President is okay. It's valid. Ang sabi kasi, when you have quorum, you can do business. Yun nga. Ano ba ang business? Yung mga motion, Yes. resolution, Right. speeches. Right. Alam mo itong sa tingin ko rito merong ano dito may henyo rito na nag-isip nito dahil galing ito sa parliamentary practice experience. Right. Opo. Kasi kaya nga ang Senate President, yung grupo ng Senate President, yung majority group, they should be the earliest in the session and they should be the earliest to arrive and they should be the latest leave. Kasi nga hindi mo iniiwanan yung plenary sa yung Yes. session hall kung ayaw mong ma-oust ka. Right. Ang nangyari, na-realize ko rin, itong si majority ang nag-abandon ng plenary Tama. session hall. Tama. Oo. Ang laki ng blunder nila. So, Right. Dito na. Right. Dito sa grupong naiwan na to, merong magaling dyan na, ayaw ko, ang suspetsa ko either si Senator Tito Soto na ito na 26 years na yata yan sa Senado. Opo. Or pwede rin siguro si former Senate President Mig Subiri ito dahil siyempre naging Senate President yun Oo. Senator... So sabi ko naisip nila yun na when we can do business, Yes. we can entertain motions. These are only motions. Yes. Wala naman sinabi sa Constitution a motion to declare all seats vacant needs majority of all the members. Wala nga yan sa Constitution. Wala. Oo. Senator Coco, and related to that, paano mo binabasa yung biglang pagsulpot ni Senador Chis Escudero? Trabaho niya yun alam mo ako, ang naisip ko ron, ang posible talaga ring matangaan yung konsensya. Oo. Siyempre, Chis Escudero, former Senate President yan Right. Ibig sabihin nun, naging leader siya ng institusyon na yan Hayaan ba niyang once upon a time, kasama na siya sa history ng institusyon na yan na isunugin niyo yan sa lupa? Tama. So, kumbaga... Ang isa rin most likely sa isip ko si Loren kasi sa tagal na rin nanilbihan dyan Pero sabi niya, yung statement niya, unconstitutional daw ito nangyari, Senator Coco from Senator Loren.
Oo. Di bali, sa amin dalawa, ako naman ang abogado eh. Oo. Okay. So sa madaling sabi, Senator Coco, legal and constitutional yung nangyari kahapon. Eh, inaral ko constitution ulit, pinalik-balikan ko nga eh. Oo. Para nga ma-aral ko rin eh. Yan ang conclusion ko sa ngayon ha. Oo. Okay, sige. Hello? Opo. Sige. Senator Coco, maraming salamat sa iyong panahon at paliwanag. Really, kami na-educate po. Thank you, sir. Thank you, Ricky. Salamat. Maraming salamat po. Dating Senador Coco Pimentel. Teka,